So Mr. President, unang-una para mapatunayan mong you're in control, talagang kinakailangan masunod ang sinasabi mo na hindi mangyayari habang kinokontra yan ng speaker. Ang solusyon lang dyan, ipakita sa lahat na you are president. Palitan mo na po ang inyong pinsan as Speaker of the House. 380 naman po yung pagpipilian nyo bilang kapalit. Pero habang hindi nyo po ginagawa yan, nagmumukha po kayong inutil. I'm so sorry. Mr. President, dahil kinampanya naman kita para maging presidente, patunayan niyo po na kayo talaga ang gumagawa ng desisyon bilang presidente at hindi si speaker. Paano niyo po magagawa yan? Naku, parang isang pamamaraan na lang ang po pwedeng gawin ninyo. Palitan niyo na si speaker. Habang siya po ay speaker, talaga namang susubukan niyang masunod ang kagustuhan niya. O isa pa pala, pantakin niyo yung SMNI. Di ba sa lahat ng television channels ng eleksyon, yan lang naman talaga sumuporta kay PBBM. At yan ang dahilan kaya yung sa debate lang na SMNI na sumipot si PBBM. And yet, pinasara ni Speaker. Nagdududa pa ba kayo kung sinong nasusunod? Mukhang si Speaker talaga ang nasusunod. So Mr. President, ang tanging pamamaraan para mapakita mo na ikaw ang in control, tanggalin mo na yung pinsan as Speaker. Dahil habang nananatili po siya sa speaker, babaliwalain niya ang mga desisyon mo. Siyempre, may mga nagtatanong, bakit kaya ang nagdedesisyon ay si desisyon kung may mga pagkakataon na hindi makagawa ng desisyon ng presidente? Bakit? Hindi ko alam. At ayaw kong mag-speculate dahil nakakatakot ang possibility kung bakit hindi makagawa ng sariling desisyon ang presidente. Pero sa ngayon, tingin ko, Mr. President, unang-una, talaga pong napaka-divisive nitong si Speaker. Pinagwawatak-watak niya ang unit team. Kabuti-buti nagsimula tayo, nagkakaisa ang Duterte at ang Marcos. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Speaker na magkahiwalay ang Marcos at Duterte. Wala pong mabuting idudulot yan. Dahil sa pagkakaisa, tayo po ay malakas. Pangalawa, parang bengador itong si Speaker na hindi na makatangian ng ating PBBM. Galit siya dahil tinawag siyang tambaluslos, tinanggalan ng budget. Inisnab siya, kaya ipakuhuli sa ICC. Tama ba yan? Halalang taong bayan yan, katandem yan ng ating presidente. And yet, dahil petty ka, nabubuisit ka, gagawin mo ito at gagaguhin mo pa. Bababuyan mo pa yung institusyon ng Kongreso. Galing po ako dyan sa Kongreso. And I can tell you, I consider my days in Congress as my happy days. Hindi po kami ganyan noong 17th Congress. At nakakaawa po na tinatrato ng speaker na parang rubber stamp ang mga kongresista na kapag hindi sumunod, walang budget. Naku, wag pong ganyan dahil lahat po kayo dyan sa Kongreso binigyan ng mandato ng iba't ibang distrito. Hindi po dapat ganyan. So Mr. President, unang-una para mapatunayan mong you're in control, talagang kinakailangan masunod ang sinasabi mo na hindi mangyayari habang kinokontra yan ng speaker. Ang solusyon lang dyan, ipakita sa lahat na you are president. Palitan mo na po ang inyong pinsan as Speaker of the House. 380 naman po yung pagpipilian nyo bilang kapalit. Pero habang hindi nyo po ginagawa yan, nagmumukha po kayong inutil. I'm so sorry. Pero habang kayo nagsasabi na for 100th time, sinabi ko na hindi ako makikipag-cooperate, bakit sinabi ni Justice Secretary Remulla na makikipag-cooperate siya dahil daw doon sa House Resolution ng House? Sino na naman ang promotor ng House Resolution na yan? The Speaker. Dahil napikon siya na inisnab siya ni BP Sara doon sa arrival statement nyo galing kayo sa APEC. Pag hindi nyo po ginawa yan, mababaliwala yung mandato ng 30 million na Pilipino na bumoto sa iyo. Hindi po namin hinalal ang Speaker para maging presidente. Ang naghalalang pulong sa kanya ay yung mga taga-Tacloban. Baka nga po hindi manalo yan ng gobernador sa Leyte mismo dahil mga pitilya ang mga nanalo doon Isang distrito lang po yan, isang syudad lang yan. Bakit naman siya magdedesisyon na parang presidente? Kayo po ang halal. At habang siya nananatiling Speaker, patuloy po niyang susuwayan kayo.